Laman na naman po ng balita si Senator Amy Marcos. Pero kung siya ay nag-meltdown doon sa INC rally, ngayon ay paawa effect naman siya. Napanood niyo po ba yung statement ni Amy Marcos? Ako hindi ko na pinanood eh. Siguradong mayayabot lang ako sa kaartehan at kadramahan ni Amy Marcos. Sabi po dito sa Panay News, in a video released on Holy Monday, Senator Amy Marcos offered a public apology to her late father, former President Ferdinand Marcos Sr., citing her failure to fulfill his lifelong instruction to watch over her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinto muna ako dito. Amy Marcos, ginamit mo na naman yung tatay mo. At sigurado ako, hindi natatahimik sa Apolacay sa mga pinaggagawa mo. Gamitin mo na naman yung tatay mo para sa kadramahan mo. Meron ka pang failure to fulfill his lifelong instruction to watch over her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam nyo, hindi ako naniniwala dito eh. Ibig sabihin, ang bilin sa kanya ng kanyang ama is to watch over her brother lifelong. Ano, hanggang sa uugod-ugod si BBM? Ikaw ang titingin? Ikaw ang mag-aalaga? Dito pa lang kasinungalingan na to eh. Para bang ikaw ang caretaker ni Bongbong Marcos hanggang sa pagtanda ninyo, hanggang sa kayo ay mamatay na? Kailan namatay si Apo Lakay? 1989 ba yun? Correct me if I'm wrong. Ilang years na ngayon ay ni Marcos. Ibig sabihin, hanggang ngayon, kailangan mong bantayan yung kapatid mo. Ano yan, bata? At hindi ba may asawa na yan? Ilang taon na bang mag-asawa yung mga yan? Tapos sasabihin mo, ikaw ang dapat tumingin dahil yun ang bilin ng tatay mo? Pero kung totoo man na lifelong ha, pinapakita lang ni Apo Lakay na mas pabor siya kay Bongbong Marcos kaysa kay Amy. Kaya nga siguro nagselos ito eh. Inggit at selos ang namayani kay Amy Marcos, lalo na at naging presidente si Bongbong Marcos, na gustong paniwalain ni Amy ang taong bayan na si Bongbong Marcos ay mahina, walang paninindigan, puro party ng party. O tandaan niyo yung pelikula ni Amy Marcos, yung Made in Malacanang sa kung isa pa. Hindi ba doon pa lang sa pelikulang yon, Amy Marcos painted Bongbong Marcos as a happy-go-lucky person. Di ba may eksena pa nga doon na sinabi niya Apollo kay Bongbong Marcos na wala kang ginawa kundi mag-party na mag-party. So doon pa lang sa mga pelikulang yun eh, pinakita ni Amy Marcos na siya ang responsableng ate, na siya ang favored na Marcos, na siya ang dapat magbantay sa mga kapatid niya. Dahil yun ang lifelong instruction daw ni Apo Lakay sa kanya na babantayan at aalagaan si Bongbong Marcos. Pwede ba yun? Ibig mong sabihin, kahit na nag-asawa na si Bongbong Marcos, nangingialam ka pa rin o gusto mo pa rin mangialam dahil dun ang bilin sa'yo ng tatay mo? Get real, Amy Marcos. Hindi naman kapani-paniwala yung sinasabi mo. Na lifelong, ibig sabihin habang buhay kayo, ikaw ang tagapag-alaga kay Bongbong Marcos kahit na may asawa na siya. Hindi nga ba meron po nakasulat sa Biblia, kapag ang dalawang tao ay nag-asawa, they become one. Wala ka ng pakialam, kaya huwag ka masyadong magmagaling na ikaw ang caretaker ng kapatid mo. At nasan ka ba nung mamatay si Apo Lakay? Hindi ba doon sa pelikula mo, pinakita mo na sa mga huling oras ni Apo Lakay, sino nandun? Si Madam Imelda, si Bongbong Marcos, si Irene Marcos? Nasan ka? Ang pagkakaalam ko, sabi sa pelikula, nasa Morocco ka. So kung ikaw ang pinagbilinan ni Apo Lakay na magbantay sa kapatid mo, nasaan ka nung panahon na yon? Bakit si Bongbong Marcos ang tumayong padre di pamilya nung dying days ng inyong ama? Ito po ang drama ni Amy Marcos ha. Sabi niya, ngayon iniisip ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo, parating sinasabing ganun. Eh siyempre, lahat po ng pamilya ganun. Kung sino ang pinakamatanda, sa kanya maghahabilin yung mga magulang na bantayan, yung mga mas nakakabatang kapatid. Hindi lang sa inyo nagkaroon ng paghabilin ang magulang Amy Marcos. So don't make a big deal out of that. Hindi lang ikaw ang binilinan ng mga magulang na bantayan, gabayan, proteksyonan ang mga mas nakakabatang kapatid. Pero ito, dinadrama mo, pinalalaki mo,
na hindi mo nabantayan yung kapatid mo, kaya yun ang hinihingi mo ng tawad sa tatay mo. Sabi pa dito, she further confessed that despite her persistence, she was unable to carry out the task effectively. Hindi ko nabantayan eh. Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong eh. Alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya. Ang arte nitong si Amy Marcos, masyado kang madrama. Hindi ko nabantayan eh. Teka muna, hindi kaya dapat ikaw ang binantayan ng mga magulang mo at ng mga kapatid mo? Dahil di ba, nung panahon noon, ang tawag pa sa'yo ng ibang tao, I am black sheep of the Marcos family. Doon sa mga hindi naman ka-generation nila Amy Marcos, hindi nyo alam yan. Ako, nasa age bracket kami nila Bongbong at sa kanila Amy Marcos. Alam namin na nung panahon na magkakasama pa sila, si Amy Marcos po ang problema na mag-asawang Marcos. Hindi naman siguro natin nakakalimutan yung issue ng pinatay na lalaki na nauugnay ang pangalan ni Amy Marcos. At hindi rin natin makakalimutan yung issue nilang dalawa ni Aurora P1. So, huwag magmalinis si Amy Marcos. Huwag mong palabasin na ikaw ay super galing at super mabait na ate. Okay na kung itaas mo yung sarili mo. Pero yung if you will paint your brother negatively to the Filipino people, hindi na tama yan. Para lang to please the Dutertes. Sinubukan mo, sabi mo, sinubukan mo talaga, pinagpilitan mo. Hindi kaya mali ang pagbabantay mo kay Bongbong Marcos? Tingnan nga natin mga ugali nyo ngayon. Naniwala ka sa mga Duterte kaysa sa kapatid mo? Narinig na ba natin nagbura si President Bongbong Marcos o si Lisa Marcos o yung mga anak na mag-asawang Marcos? Ikumpara mo dyan sa sinusuportahan ng pamilya. Ako nga gusto kong marinig na magpaliwanag si Amy Marcos tungkol sa kanyang iniidolong si Digong. Itong naging presidenteng palamura. Itong presidenteng bastos sa mga babae. Nakita niyo yung mga videos, sa mga pictures kung paano halikan ni Digong yung mga sumusuporta sa kanya. Yung iba nga makikita nyo na hindi gusto ng hinahalikan ni Digong. Kasi yung ibang hinahalikan ni Digong, lips to lips pa. Hindi ba pwedeng sa pisngi na lang? Bakit kailangan sa labi pa? Sige nga, ipaliwanag nga ni Amy Marcos kung anong klaseng ugali yung meron si Digong. Yung mga rape jokes, paano ipapaliwanag ni Amy Marcos yon? Natandaan yung isang pinatay at ni-rape na babae? Anong sabi ni Digong? Maganda daw pala yung babae, yung ni-rape. Pero ang sabi ni Digong, dapat daw yung mayor muna ang mauna. Sino ba yung mayor doon? Hindi ba si Digong? At ang pinakamatindi ay ni Marcos, ipaliwanag mo nga, paano mo natanggap na tinawag ni Digong na stupid God ang Diyos natin? Hanggang ngayon nga naghihintay ako ng kahit na isang DDS na ipaliwanag nila, ipagtanggol kung bakit tinawag ni Rodrigo Duterte na stupido ang Diyos natin. At hindi lang yan marami pang kinestyon itong si Digong. Palibasa, hindi siya Katoliko. So yan din, hindi siya marunong gumalang sa relihiyon ng may relihiyon. Kaya tama din parang ikaw ang laging bida. Hindi parang it is always about Amy Marcos. In fact, it was never about Amy Marcos. It has always been Bongbong Marcos. Kaya doon ka nang gagaliite. Wala sa iyo yung spotlight. Kaya ngayon, pilit mong inaagaw ang spotlight kay President Bongbong Marcos. Kahit na paulit-ulit mong gamitin ang namayapa mong ama. At si Bongbong, tigilan mo na. Gumawa ka na lang ng ibang gimmick kung gusto mo talaga sumiksik sa mga Duterte. Kung ano man ang ambisyon mo at ang habol mo sa kanila, so be it. Dahil hindi tanggap ng mga loyalista ang pagtatraidor mo. Kung ikaw nga, tinalikuran mo at tinraidor si President Bongbong Marcos, so kung nakaya mo siyang itakwil, mas kaya ka naming itakwil. Kaya ang mga naloloko mo lang, Ivy, yung mga hindi nakaabot ng kabataan mo, huwag kami. Dahil alam namin ang totoong pasaway sa Marcos family ay ikaw. So stop acting like you are always the main character dito sa political drama na to. Laging ikaw na lang ang tama. Pero kung tutuusin, Bongbong is better, much better than you. Hindi mo maaabot ang naabot ng kapatid mo. May pamilya na, may asawa na, may mga anak na si President Bongbong Marcos. Tigilan mo na yung panggagamit sa pamilya Marcos. Gamitin mo na lang yung mga Duterte. Dedyaan ka naman na, di ba? So para sa akin, hindi po si Bongbong Marcos ang nabantayan ng mabuti.
Si Amy Marcos po ang hindi nabantayan ni Apo Lakay at ni Madam Imelda. So tama na yung drama, Amy. Pero hindi pa po doon nagtatapos yung statement ni Amy Marcos, ha. Meron pa siyang pa-effect na ganito eh. Dinamay kita, referring to Sara Duterte. Pero hindi ko naman akalain magkakaganito. Senator Amy Marcos has apologized to Vice President Sara Duterte for supposedly causing her misfortune by encouraging her to run during the 2022 elections and allowing her to be subjected to brutal national politics. Marcos said she feels guilty for what happened to the Vice President, who is yet again facing another impeachment proceeding, and to her family, particularly former President Rodrigo Duterte, who was arrested and transferred to The Hague, Netherlands, for charges of crimes against humanity. Sabi pa ni Amy, hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte. Higit sa lahat sa VP natin kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mali ka, Amy. Si Bongbong Marcos ang pinahamak mo. Kung matagal na kayong magkaibigan nitong si Sara Duterte, dapat alam mo na ang totoong ugali ni Sara Duterte at ng pamilya Duterte. Pero hindi eh. Nabulag ka. Isa ka sa blind followers ng mga Duterte. And I personally pity your soul. Dahil para sa akin, mabigat man ang mga naging pagkakasala ni Rodrigo Duterte sa mga Pilipino, pero ang pinakabigat and unforgivable para sa akin, yung tawagin niyang estupido ang ating Diyos, na tanggap ni Amy Marcos. Alam niyo ba na si Madam Imelda ay religyosa? At pinalaki niyang malapit sa Diyos ang kanyang mga anak. Tapos ito, yung kanyang black sheep of a daughter, sasamba sa isang taong tinawag na stupido ang ating Diyos? Again, maghihintay ako ng paliwanag ni Amy Marcos kung paano niya natanggap na ang Diyos niya, ang Diyos natin, ay tawaging stupido ni Rodrigo Duterte. So, tama na yung pagiging best actress, iyo na yon. Best actress of the political scene, si Amy Marcos. Pero tama na yung panggagago. Dahil kung nauuto mo itong mga kabataan ngayon into believing that you are the perfect ate, you never were. In fact, sa aming mga kapanahunan ninyo, you are the modern day Cain. So, iangat mo na lang ng iangat ang sarili mo at ang mga Duterte. Total, 2028 election na. At yun naman ang pakay ninyo eh. But, stop painting Bongbong Marcos as the bad son. Because in reality, you are.